Sa tulong ni Miss Jackie, ay nakuha ni Lily ang lahat ng impormasyon tungkol kay Gio. Alam na niya kung saan ito matatagpuan. Ngunit hindi siya magkaroon ng pagkakataon na mapuntahan ng lalaki at harapin. Nito mga nakaraang araw, ay lagi nang nasa tabi niya si Ezekiel. Hindi na siya nito hinahayaang lumakad ng mag-isa. Gayong dati-rati, ito pa mismong nag-uutos sa kanya na pumunta sa ganitong lugar para raw matuto siyang lumakad ng mag-isa. Ngayon ay lagi nang nakasama ang lalaki. Ezekiel, what's wrong? Pakiramdam ko'y binabantayan mo ko. You are not the jealous type. Biro niya sa lalaki. Ayoko lamang na may masamang mangyari sa'yo. Na-realize ko kung gaano ka-dangerous ang panahon ngayon after mamatay ni Phil. Natawa siya. You're being paranoid, Ezekiel. Ngunit sa loob-loob niya ay hindi maiwasang hindi mag-isip. Posible kayang nararamdaman ng binata ang bantang panganib na dala ni Gio? Niyakap siya ng lalaki. Seryoso ang mukha nito. Ayokong may masamang mangyari sa'yo, Lily. You are very important to me. Bago siya nakareact, ay binitawan na siya ng lalaki. By the way, magbihis ka. May sorpresa ako sa'yo. Nakangiti na ito. Dinala siya ng lalaki sa isang tila subdivision. Kapansin-pansin ng mahigpit na security, pagpasok pa lamang sa gate. Ang bahay kung saan pumasok ang kotse nilang sinasakyan ay mataas ang pader. Marami ring security guards. At high-tech ang mga security equipments. Ngunit sa loob ng matataas na pader ay naroon ang isang malaking bahay, pampamilya. May nursery room, playroom, children's bedroom, library, at sa labas ay naroon ang malawak na lawn, playground at isang swimming pool. Kanino ang bahay na to? Dating pagmamay-ari ito ng isang Broadway producer. Pero lumipat na sila ng tirahan. He sold it to me. Napakalaki ata ng bahay na to. Tama lang ang laki nito, lalo na kung magkakaroon tayo ng mga anak. Napamulagat siya. Gusto mong magkaanak tayo? Of course, but first, kailangan muna nating magpakasal. Isang singsing ang inilabas nito. Will you marry me, Lily? Hindi siya agad nakasagot. Sigurado ka na ba, Ezekiel? You don't have to marry me. Kung gusto mo ng mga anak, mabibigay ko yun sa'yo nang walang kapalit na ganito. Kinuha ng lalaki ang isang kamay niya. Isinuot doon ng singsing at saka hinagkan ang daliri niya. Hindi na ako makakakita pa ng isang babaeng tulad mo, Lily. And I'm not a fool to just let you go. Mahigpit niya ang niyakap ang lalaki. Sa kanya ito hinagkan sa labi. Matagal na nagdikit ang kanilang mga bibig. Ibig bang sabihin nito ay pumapayag ka na maging misis ko? Biro ni Ezekiel. Yes, but on one condition. Anong kondisyon? No mistress, no divorce, or separation. Natawa ang binata. At sino namang babaeng ipapalit ko sa'yo? As for divorces, never na mangyayari yun. Dahil kung maghihiwalay tayo, baka mamatay lamang ako. Oh, Ezekiel, I love you, I love you. Bulalas niya. Pinangko siya ng lalaki. Ipinasok sa bahay. Ngunit hindi na sila nakarating pa, maging sa pinakamalapit na kwarto. Sa gitna na ng malaking sala siya inihaga ng lalaki. Baka may makakita sa atin. Anas niya. Ang mga gwardya lamang ay nasa paligid. Hindi sila papasok dito. Besides, nakoon ang security dito sa bahay. Walang sino ang maaring makapasok. Pinagtutuunan nito ang mga dibdib niya. Oh, Ezekiel, nagising na ang apoy sa katawan niya. Pumikit siya tuluyang nagpatangal sa masidhing damdamin. Natanging ang lalaki lamang ang nakakapukaw sa kanya. Habang nilalapit ang araw ng kasal nila, ay isa-isa na ring naipagbibili ni Ezekiel ang mga kumpanya ng ama nito. Naayos na ng lalaki ang problema nito sa pamilya. Ngunit ang problema niya kay Gio ay hindi pa rin nare-resolba. Sa mismong pagtatangka niya na puntahan ng lalaki sa bahay nito, ay hindi niya ito inabutan. Batid niya kung ano ang gagawin niya sa oras na magkaharap niya ang lalaki. Matutulad din ito sa sinapit ng mga tauhan nito. Pero bago yun, kailangan muna niyang makita ito. Ngunit mahirap palang basta matagpuan ng lalaki. May lapit ito at hindi nananatili sa isang lugar. At masyado namang imposible sa kanya na bantayan ang lahat ng tinitirhan nito. Nakakakilos lamang siya kapag nakakakuha ng impormasyon kay Miss Jackie.
at kapag nakakapuslit siya kay Ezekiel. Hindi miminsang tinangka niya na sabihin sa lalaki ang tungkol sa tunay niyang katauhan at ang Yoko.com at si Gio. Ngunit nag-aalangan siya. Baka hindi rin maintindihan ni Ezekiel ang kailangan niyang gawin para hindi na sila magulo pa ni Gio. Ang mga hawak na shares ng ama niya sa mga kumpanyang pag-aari nito na ngayon ay kanya na, ay madali niyang nahanapan ng mga buyers. Isa lang naman ang kondisyon niya na walang sino mang mga dating tauhan ang aalisin. Everything will be the same, except the owner and the name of the company. Isa sa mga napagbentahan niya ng isa sa mga kumpanyang minana niya ay si Gio. Hindi sila halos nagkakalayo sa edad ng lalaki. At tulad niya, malaki rin ang namana nito sa ama. Base sa mga nababalitaan niya, magaling na businessman ang lalaki. Marunong itong humanap ng reliable employees. Hindi na siya nagdalawang isip pa na ibigay dito ang pharmaceutical company na gusto nito since wala ito naging pagtutol sa kondisyon niya. Pagkatapos ng pirmahan at handover ng mga papeles, inimbitahan siya ng lalaki sa isang party nito. Pwede kang magdala ng kahit ilan sa mga kaibigan mo, but I will also like to meet the locker girl na pakakasalan mo. I'll try, at kung hindi kami busy ni Lily sa araw na yun ay dadaan kami. Nang sabihin niya kay Lily ang imbitasyon ni Gio, ay nagulat ang dalaga. Kilala mo ba siya? Tanong niya. Ha? No, not personally. Pero narinig ko na ata ang pangalan niya. Well, gusto mo bang pumunta tayo sa party niya? Magandang experience to sa'yo. Puro mga producers at artist lamang kasi ang nakakahalubilo mo. This time, mga businessman naman. Sure, kailan ba? Anong klase ba ng damit ang susuotin ko? Mukhang na-excite na ang babae. Sa gabi ng party, ay naging napakaganda sa paningin niya si Lily. Muntik na nga silang hindi matuloy dahil iba na ang gusto niyang gawin. Ngunit natatawa siyang tinampal ng dalaga. Pwede naman nating gawin yung iniisip mo pag uwi natin. At ano na lamang sasabihin ni Mr. Gio? Sa party ay agad silang sinalubong ni Gio. Nakatuksido ito. Napansin niya ang pagsunod ng mga mata ng maraming babae sa lalaki. Ngayon lamang niya naisip na ang lalaking katulad ni Gio ay malakas ang attraction sa mga babae. May pagka-dangerous kasi ang dating nito. Nagbibigay ng challenge. So, this must be the lovely Lily. Kinuha ni Gio ang isang kamay ni Lily. Hinagka niyon. You are a very lucky man, Ezekiel. Hindi pa rin ito inaalis ang pagkakatingin sa babae. Hindi nakalingat sa kanya ang pagkakatitig ng gusto ni Lily dito. Hindi ganoon si Lily. Kapag bago pa lamang nitong kilala ang isang lalaki, madalas ay nakababa ang mata nito. Inihatid sila ni Gio sa mesang nakalaan sa kanila. Ngunit bago pa lamang uupo si Lily, ay niyaya na agad ito ng lalaki na sumayaw. Nagpanting ang tenga niya nang pumayag ang babae at hindi man lamang lumingon sa kanya. Kinalma niya ang sarili. Kahit kailan, ay hindi siya naging siloso sa sino mang naging girlfriend niya. Pero iba sa mga babaeng nakilala niya si Lily. At ngayon lamang niya na-realize na si Gio ang tipo ng lalaki na anumang magustuhan ay kinukuha kahit na pagmamay-ari na ito ng iba. Kumunot ang noo niya. Oras na magkamali si Gio na agawin sa kanya si Lily, hindi siya magdadalawang isip na, "Your drink, sir." Sabi ng isang waiter na nasa tabi niya. Kinuha niya ang baso ng alak. Ngunit hindi niya nagawang alisin ang tingin niya sa nagsasayaw na si Gio at Lily. Matagal kong hinintay ang pagkikita nating ito, Lily. Ana si Gio sa kanyang tenga. Mabagal ang music at ang ibang mga pare sa dance floor ay magkayakap na ng mahigpit. Marahan niyang itinulak ang lalaki para magkaroon ng maliit na pagitan sa kanilang mga katawan. Diretso niyang tinignan ng lalaki. Matagal na rin kitang gustong makaharap, Gio. Mula nang pagtangkaan ako ng mga tauhan mo na dukutin. Nagulat ang lalaki. Gusto kong sabihin sa'yo na ako ang responsable sa kalagayan nila ngayon. Imposible. You were trained how to please a man. Mali ka ng akala, Gio. I was trained how to find and get the man I want. Bukod doon, kaya ko rin protektahan ang sarili ko. Napangiti ang lalaki. Iyan ang hindi ko maaaring paniwalaan. I don't know how you find out my involvement with those three. Pero hindi na mahalaga yon. Dahil simula ngayong gabi, ikaw ay akin na, Lily. Hindi. Si Ezekiel lamang ang maaaring umangkin sa akin.
Mariin niyang sabi. Bumaba na sa gilid ng suot niyang damit ang isa niyang kamay. Naroon ang mga karayom na dinala niya para gamitin kay Gio. No, my Lily. Ezekiel can never have you again. Sinulyapan nito ang mesang kinaroroonan ni Ezekiel. In fact, ilang segundo na lamang ang itatagal ng buhay niya ngayon. Binalingan niya si Ezekiel. Umiinom ito ng alak. Yes, my dear. The wine is poisoned. Bulong ni Gio. Itinulak niya ng malakas ang lalaki. Takbo siya kay Ezekiel. Ezekiel! No! Malakas niyang sigaw. Takbo si Lily kay Ezekiel, ngunit isang kamay ang pumigil sa braso niya. Wala ka nang magagawa pa. Mariing sabi ni Gio. Kinuha niya ang isang karayom sa damit niya. Ubod lakas itong itinusok sa braso ng lalaki. Nanlaki ang mga mata nito. Kasabay noon, ay nawala ng lakas ang buong braso nito. Walang anuman niyang pinalis ang kamay ng lalaki sa braso niya. Ibinalik niya ang tingin kay Ezekiel. Nabitawan na nito ang hawak na baso. Pabagsak na sa sahig ang lalaki. Nang sa wakas ay malapitan niya ito. Ezekiel! God! No! Pinigilan niya ang paghihisterya. Kailangan maging malinaw ang isipan niya. Ilang sandali na lamang ang nalalabi sa buhay ng binata. Ang laso na nainom nito ay nagsimula ng umepekto. Kumalat na sa katawan nito. Mabilis ang naging kilos ng mga kamay niya. Ngayon niya higit na pakinabangan ang nalalaman niya sa iba't ibang klase ng nerves sa katawan ng tao. Nagbalik sa alaala niya ang mga tinuro sa kanya ni Miss Jackie. Halos maubos ang lahat ng dala niyang karayom. Kailangan kasi niyang mapigilan ang pagdaloy ng lason sa katawan ng lalaki. Pagkatusok niya sa pinakahuling karayom, ay biglang umigdad si Ezekiel. Nagsuka ito ng nagsuka. Call 911! An ambulance! Sigaw niya. You! Sabi niya sa isang lalaki na nakikiusyoso sa tabi niya. Tulungan mo akong buhatin siya. Kailangan natin siyang madala sa ospital. Malakas niyang utos. Napasunod sa kanya ang lalaki. Ilang sandali pa at mabilis na siyang nagmamaneho ng kotse. Wala nang panahon para hintayin ang ambulansya. Sa ospital na dinatna nila, ay agad na isinugod sa emergency room si Ezekiel. Hindi siya pumayag na maiwan sa labas. What is this? Pulalas ng doktor nang makita ang mga karayom na nakaturok sa katawan ng lalaki. Those needles are preventing the poison from spreading in his body. Aalisin ko lamang yan kapag natiyak ninyo sa akin na ligtas na siya. Matigas niyang sabi. Hindi nagawang makipagtalo ng doktor sa kanya. Tuluyan na kasing nawala sa personalidad niya ang hangyoko. Napalitan na ito ng tunay na Lily. Puno ng otoridad ang boses. Malakas ang personalidad. Pagkaraan ng ilang minuto, inihayag ng doktor na ligtas na si Ezekiel. Bagamat may nakapasok pa rin ang lason sa katawan nito, ay hindi na naging sapat ang mga yun para malagay sa panganib ang buhay nito. Ano man ang ginawa mo, it was very effective. Acupuncture ba ang tawag sa paggamit mo ng needles? Tumango na lamang siya. Hindi lamang basta acupuncture ang tawag sa ginawa niya. Mas advanced pa iyon. Maingat niyang inalis ang mga karayom sa katawan ni Ezekiel. Noon nagbalik sa isipan niya si Gio. Buhay pa ito. At dahil sa ginawa niya, maghihiganti ito. Marahil ay wala na itong interes sa kanya bilang isang babae. Ngunit natitiyak niyang sa susunod nilang pagtatagpo ng lalaki, kasama na rin siya sa listahan ng mga taong papatayin nito. Bahagya siyang kinilabutan. Hanggat nabubuhay si Gio, hindi sila maaaring matahimik ni Ezekiel. Ang huling malinaw na alaala ni Ezekiel bago niya natagpuan ang sarili sa isang ospital ay ang pag-inom niya ng alak sa party ni Gio. Ang mga nangyari sa pagitan ng party at ospital ay malabo at magulo. Pero naroroon si Lily at ang hindi niya maipaliwanag ay kung bakit marami siyang nakitang mga karayom na nakaturok sa kanyang katawan. Ang doktor na nagisnan niya ay walang gaano maibigay na paliwanag kung bakit siya nasa ospital. Sa intindi niya ay may nakain siya o nainom na lason, kaya bigla siyang isinugod sa ospital. Ang alak na bigay ng waiter sa party lamang ang posibleng nakalason sa kanya. Pero bakit yun magkakaroon ng lason? Naalaala niya ang nangyari sa ama niya, sa security guard, at ang mga sinabi sa kanya ni Detective Jeffries. Pumasok ng kwarto si Lily. Naupo sa tabi niya. Parang may gusto itong sabihin, ngunit hindi agad makapagsalita. Hinawakan niya ang isang kamay nito. Ano ba talaga ang nangyari sa party, Lily?
Huminga ng malalim ang dalaga. Si Gio ang may kagagawa ng pagkalason mo. Si Gio? Bakit niya gagawin yun? Bago pa lamang kami magkakilala. At wala akong natatandaan na naging kasalanan ko sa kanya. Isa si Gio sa gustong makabili sa akin sa auction. He wants me, Ezekiel. At nakahanda niyang patayin ang hahadlang sa gusto niya. Mahaba ang naging kwento ni Lily. Nagsimula na ring maging malinaw ang karahasang nangyayari sa paligid niya. Bakit ngayon mo lamang ito sinabi sa akin? At ang pagdukot sa iyo ng mga lalaking yun, dapat ay pinaalam natin ito sa mga pulis. Kung hindi sila nalingat para makatakas ka, baka napahamak ka na. Ngunit hindi ba't ang mga lalaking yun ay natagpuan ng mga pulis na paralisado ang mga katawan? Kagagawan ba iyon ni Lily? No, imposible. I'm sorry. Nanatiling nakatingin sa kanya ang mga mata ng babae. Akala ko kasi maaayos ko ang lahat ng ito. At paano mo yun maaayos? Kung noon ko pa nalaman na si Gio ang nagbabanta ng panganib, hindi na sana. Natigilan siya. Alam mo si Gio ang nag-utos na bawian ng buhay ang ama ko? Pero pumayag ka pa rin pumunta tayo sa party niya. Bakit, Lily? Gusto ko siyang makaharap, makausap. I want to tell him na hindi niya ako maaagaw sa'yo, that I love you. Napakurap ang mga mata ni Ezekiel. Simula na magkakilala sila ng babae, ay hindi lamang basta nagkaroon ng pagbabago ang personalidad nito. The woman was completely changed. Pakiwari niya ay ibang tao na ang kaharap niya. Wala na ni anumang trace ng submissiveness at kahinaan ng babae. In fact, what happened to you, Lily? Hindi ito sumagot. Ngunit nagsimulang maging malinaw sa isipan niya ang ginawa ni Lily. Nang bumagsak siya sa sahig sa party, maraming matutulis at makikislap na bagay ang pinagtuturok ni Lily sa katawan niya. Isang linggo ang dumaan bago tuluyang naibalik ng mga doktor ang pakiramdam ni Gio sa kanyang kanang braso. Masyado niyang na-underestimate si Lily at ang hangyoko.com. Ngayon niya na-realize na hindi lamang basta nagpapaligaya ng mga lalaki ang mga babae ng hangyoko. At habang pinapagamot niya ang kanyang braso, naging abala rin siya sa pagtuklas sa tunay na layunin ng hangyoko.com. Ang klase ng mga babaeng ito, ang kanyang hinala ay napatunayan niya. Ngunit hindi pinagbago ng natuklasan niya ang pagnanais niyang maangkin si Lily. Ngunit oras na makuha niya si Lily, pahihirapan niya ito ng husto. Pagbabayarin sa lahat ng ginawa nitong gulo sa buhay niya. Hindi siya natatakot sa mga pulis. Marami siyang mga abogado. In fact, ang pagkalasong nangyari kay Ezekiel, sa bahay niya ay wala malang makuhang ebidensya ang mga pulis. Ligtas siya roon. Ang waiter na nagbigay kay Ezekiel ng alak ang pinaghahanap ngayon. Pero nagtaka rin siya. Halos inamin na niya kay Lily na siya ang may pakana ng pagkalaso ng lalaki. Pero hindi man lamang iyon binanggit ng babae sa pulis. Hinaplos ni Gio ang kanang braso niya. Magaling na iyon. Hindi ka pangkaraniwang babae, Lily. Natitiyak kong may binabala ka, ngunit hindi ka maaring magtagumpay. Isang katulong ang nakita niyang palapit sa kanya. Sir, may isang Ezekiel Hilson ang nasa labas. Gusto raw niya kayong makausap ng husto. Napataas ang kilay ni Gio. Ano ang ginagawa ng lalaki rito? Gusto na ba talaga nitong mamatay? O isa lamang itong patibong? Bago hinarap ni Gio si Ezekiel, ay pinakapkapan muna niya sa kanyang mga tauhan ng lalaki. Mabuti na yung nakakasiguro. Baka may dalang armas ang lalaki. Or worse, may wire ito ng mga pulis. Sinuri niya ng husto ang lalaki. Mukhang nakarecover na ang lalaki. Mukhang hindi rin may tatago ang matinding galit sa mukha nito. Magaling ka na, komento niya. Cut that, Gio. Alam ko na ang lahat. Ikaw ang nagpapatay sa ama ko. And you also want me dead. May ebidensya ka ba? O testigo may haharap sa korte? Come on, Ezekiel. Walang magagawa ang pulis, lalo na ikaw. Naupo siya ng D4 sa sofa niya. Ngunit nasa akin si Lily. And I know you still want her. But you can't have her hanggat buhay ako. Natawa siya. Haha, madaling bigyan ng solusyon ng problemang yan. In fact, ngayon din ay maaayos ko iyan. Since nandito ka lamang. Kung papatayin mo ako ngayon, hindi mo na malalaman pa kung nasaan si Lily. You see, Gio, I hid her. At kapag lumagpas ang isang oras na hindi ko pa siya tinatawagan, she will go on a plane
with her new identity and disappear. Kahit ikaw ay hindi mo siya makikita pa, so kailangan mo akong panatilihing buhay. What is your game, Ezekiel? Simula ng pagtangkaan mo akong lasunin, marami na akong nalaman tungkol sa'yo. And I know, kahit kailan, ay hindi ka tumanggi sa isang challenge. Anong klaseng challenge ang nasa isip mo? Isang labanang ikaw at ako lamang. Walang ibang maaaring makialam. And the stakes. Mukhang kulang ang impormasyong nakuha ng kaharap niya. Hindi nito alam na hindi siya tumatanggap ng anumang klase ng pagkatalo. Kapag natalo mo ko, mapapasa iyo si Lily. Ngunit kung matatalo kita, mananatili siya sa akin at hindi mo na kami guguluhin pa. Napangiti siya. Napaka-naib ng lalaki. Napakahangal. At paano na ang nangyari sa ama mo? Kahit kailan na hindi ko siya tinuring na ama, ang mahalaga lamang sa akin ngayon ay si Lily. Tumayo siya. Okay, pumapayag ako sa gusto mo. Anong klaseng labanan ang gusto mo? Kailangan bang magkaroon tayo ng mga saksi? Hindi na. Tayong dalawa lamang. Malawak ang likuran ng bahay na ito. Tama na ang lugar na yon. At ang armas na gagamitin natin. Itinaas ni Ezekiel ang isang kamao. Tumango siya. Magiging magandang ehersisyo din ang paglalaban nilang ito ng lalaki. Iyon ang kailangan ng kanang kamao niya. At kahit napatayin niya ang lalaki, masasabi niyang self-defense ang nangyari. Isa pang factor na pabor sa kanya ay dahil teritoryo niya ito. Mapapalabas niya na trespassing ang lalaki. Pero hindi niya gustong i-underestimate si Ezekiel. Sinanyasan niya ang isa sa mga tauhan niya na nakatayo sa may pintuan. Tahimik niyang naipaalam dito ang gagawin kay Ezekiel. Napaluhod si Ezekiel nang tumama ang kamao ni Gio sa tiyan niya. Isang parte ng isipan niya ang patuloy siyang sinisisi sa kalokohang to. Ngunit kailangan niya itong gawin, hindi lamang para sa kanyang ama o kay Lily, higit sa lahat, para sa kanya. Sinalo niya ang paa ni Gio na pasipa sa mukha niya. Hinaltak iyon para mawala ng balanse ang lalaki. Tumayo siya at malakas na sinipang tagiliran nito. Napaungol ito. Hinawakan niya sa collar ang damit ng lalaki at pinadapo sa mukha nito ang isa niyang suntok. Gusto niyang ipadama at ipakita sa lalaking to na kayang-kaya niya itong puksain. Nabuwal sa lupa si Gio. Tulad niya, ay marami na rin itong natanggap na suntok at sipa. Ngunit sa kanilang dalawa, siya lamang ang nakakatayo pa. Higit kasing malakas sa mga suntok at sipa niya. Bunga iyon ng labis niyang galit sa pagnanais niyang maturuan ito ng leksyon. Maipakita sa taong ito na kulang ang pagkalalaki nito. He knows this is a full way to do that. Ginagawa lamang ito ng mga primitive na tao. Ngunit walang sibilisado sa pamamaraan na gamit ni Gio. Tinapakan niya sa leeg si Gio. Kahit isa kang lalaki, Gio, wala kang magagawa kapag nag-iisa ka lamang. You are so pathetic. Tumawa ng malakas si Gio. And you are a fool, Ezekiel. Ha ha ha. Alam mo bang, 2 armas ang kasalukuyang nakatutok sa'yo? Isang senyas ko lamang ay mabubutas yung katawan mo. Mabilis na inalis ni Ezekiel ang suot niyang kwintas. Ang palawit nito ay 6 hiyas na greenstone. Ngunit ang totoo, isa iyong lalagyan ng likido. Binuksan niya ang greenstone. Hinayaang bumagsak ang likido sa mukha ni Gio. Ano to? Bulalas ng lalaki. Iyan ang guarantee ko. Natutuparin mo ang usapan natin. What are you talking about? Isa yung kakaibang lason, Gio. Ang tanging kailangan lamang ay madikit iyan sa balat ng tao. What? Nagpumiglas ang lalaki, ngunit tinadyakan niya ito para manatiling nakahiga. At ako lamang ang nakakaalam kung nasaan ang antidote. Unless hindi mo susundin ang gusto ko, mamamatay ka. By the way, the first sign na may epekto na ang lason ay ang pagkati ng balat mo. No! Sigaw ng lalaki, sabay kamot sa mukha nito. Sabihan mo ang mga tauhan mo, ibaba nila ang armas nila. Pagkaraan ng ilang minuto, ay dumating sina Detective Jeffries. Galit sa kanya ang detective dahil sa ginawa niyang unnecessary risk. Ngunit nang magsimulang aminin ni Gio ang lahat ng ginawa nito, nakalimutan ng detective ang galit sa kanya. Ang antidote! Kailangan ko ng antidote! Panay na sigaw ni Gio. Pulang-pula na ang mukha nito. Nagsimula ng magpantal. Don't be silly, Gio. Hindi mo kailangan ng antidote. Natatawa niyang sabi. Hindi laso ng binuhos ko sa'yo.
Dagta lamang iyan ng halaman na tanim ng mother ko. Konting kate at pamamanta lamang makukuha mo dyan. You tricked me! Sigaw ni Gio. Hindi sa lahat ng araw ay ikaw ang mananalo. Tinalikuran niya ito. Ezekiel! Malakas nitong sigaw. Alam mo ba kung anong nangyari sa 4 na lalaking bumili sa mga kasamahan ni Lily? 2 of them are missing. 1 is in the coma at ang isa ay patay na. Darating ang araw na matutulad ka rin sa kanila. Nang magising si Lily, ay wala na si Ezekiel. Nang magtangka siyang umalis ng bahay, ayaw siyang payagan ng mga security guards. Yun daw kasi ang mahigpit na bili ng lalaki. Hapon na nang dumating si Ezekiel. Ezekiel, anong nangyari sa'yo? Maraming pasa ang lalaki at may sugat ito sa bibig. Tumutok ng husto sa kanya mga mata ng lalaki. Gusto kong malaman ng totoo, Lily. Anong klaseng training ang ibinigay sa inyo ng hangyoko.com? Bakit ang ibang nagmamay-ari sa mga kasama mo, kundi patay ay nawawala? Hindi agad nakasagot si Lily. Kagagawan ba iyon ng mga kasama mo? Tumango siya. At ako, hanggang kailan ako mananatiling buhay, Lily? No, hindi mangyayari sa'yo ang nangyari sa mga nakabili sa mga kasamahan ko. Ezekiel, I won't. Kinapkapa ng lalaki ang damit niya. Natagpuan nito ang maraming nakatagong karayom. Ito ang mga armas mo, hindi ba? At kung magkakamali ako ng kilos, matitiyak kong magagaya ako sa mga tauhan ni Gio na dumukot sa'yo. Ezekiel, mahal kita at hindi kita sasaktan. Pero may kakayahan kang saktan ng sino man, Lily. In fact, kaya mong pumatay ng tao. Bumuntong hininga ang lalaki. Kung hindi naging maganda ang pagtrato ko sa'yo, papatayin mo ba ako, Lily? Ezekiel, papatayin mo ba ako? Napatungo siya. Oo, mahinang sabi niya. Tumalikod ang lalaki. Malaya ka na, Lily. Umalis ka na. I don't want to see you again. Ezekiel, hindi mo naiintindihan. Niloko mo ako. Pinagsinungalingan. Anong hindi ko maintindihan doon? You created a woman I could love. Ngunit hindi talaga ikaw ang babaeng minahal ko. Dahil ang totoong Lily ay malamig, walang puso at marahas. Ayokong ikaw ang maging ina ng mga anak ko. Just leave me alone. Namumulaklak na ang 2 puno ng lili sa garden ni Miss Jackie. At isa sa mga punong yon, ang subject ng painting ni Lily. Teenager siya nang matuklasan niyang mayroon siyang talent sa pagpipinta. Hinayaan siya ni Miss Jackie na i-develop yon. Ngunit dahil sa kanilang 5, ay siya lamang ang nagkaroon ng interes sa painting. Hindi kumuha ng teacher sa pagpipinta ang babae. Sa kabila noon, hindi naman nagpapahuli ang mga paintings niya sa mga nakapag-aral. Ano na ngayong balak mo, Lily? Hindi na niya kailangan pang lumingon para malaman na si Miss Jackie ang nasa likod niya. I'm going to travel and paint. Makakakuha ulit ako ng mga clients. Pwede magpa-auction ulit ako. Malay mo, this time, you could really meet the right guy. Or you could go back to Ezekiel. Umiling siya. I'm through with auctions. Ginawa lang naman natin yun para kumita ng pera. Secondary lamang yung chance na baka sakaling ang makabili sa akin yung lalaking hinahanap ko. Pero ngayon, I already have enough money. At si Ezekiel, ayaw na niya sa akin. He thinks I manipulated him. Mukhang takot din siya na baka mag-aya roon sa mga nakabili kina Rose. Hindi ko naman siya masisisi. Sino bang taong papayag na pakasal sa isang babae na kayang-kaya siyang patayin? Nagsinungaling ka na lamang sana. Tinignan niya si Miss Jackie. I can no longer do that to him. Ang gusto ko kasi ay wala ng sekreto sa pagitan namin. Gusto ko ring makita niya kung sino talaga ako. Napabuntong hininga siya. Ay, unfortunately, hindi niya nagustuhan ang totoong Lily. Dumako ang tingin ng babae sa painting niya. Hindi lamang siyang lalaki sa mundo, Lily. The others have not given up. Pinilit niyang ngumiti. Sino namang may sabi na sumuko na ako? I'm still hoping and dreaming na matatagpuan ko rin ang Prince Charming ko. Besides, Miss Jackie, hindi mo kami pinalaki. Nasa konting kabiguan lamang ay sumusuko na. We are fighters and survivors, hindi ba? Napangiti si Miss Jackie. And you girls must never settle for second best. Ang lalaking para sa inyo ay naghihintay lamang sa tabi-tabi. Naniniwala ako matatagpuan mo rin siya. Niyakap niya ang babae. Higit pa sa ina o guro ang naging papel nito sa buhay niya. Isang kaibigan na laging maaasahan si Miss Jackie.
And I will definitely find him, no matter what. Pinangako niya sa sarili. Tuluyan nang naipakonvert ni Ezekiel ang mga assets ng ama niya sa cash. Ang kalahati ng kayamanan ng ama niya ay pinamigay na rin niya sa kanyang mga kamag-anak. Ang natitira pang kalahati ay kasalukuyan niyang inihahanap ng mga charitable institutions at science research na respetado. Nagbalik na rin siya sa dati niyang apartment. May 1 taon pa kasi ang bayad niyang kontrata sa apartment, kaya hindi pa ito pinaupahan ng may-ari sa building. Ang bahay na binili niya para kay Lily ay pag-aari pa rin niya, ngunit pinasarado na niya. Mula sa terrace ng apartment ay tinanaw niya ang mga iba't ibang ilaw sa city ng New York. Sa terrace na ito siya nagpasya, noon na hindi siya matutulad sa kanyang ama. Dito rin sila nagkaunawaan ni Lily. Kumunot ang noon niya, naloko siya ng babae. All the while, akala niya ay siyang nakatulong dito para magkaroon ng self-esteem, ng lakas ng loob. Yun pala, umaarte lamang ito. Pinaikot ang ulo niya, pinaglalaroan ang damdamin niya. Isang femme. Yun ang totoong katauhan ni Lily. Shit her. Natigilan siya. Para kasing may mga matang nakatingin sa kanya. Bigla siyang lumingon. Isang anino ng babae ang nakita niya sa sliding door na nakaharap sa terrace. Lily? Lumakad palapit sa kanya ang babae. Maganda ito. Pinaghalong east and west ang itsura nito. Ngunit hindi ito si Lily. I'm Miss Jackie. Kilala kita. Ikaw ang dating may-ari kay Lily. Ilang beses ding nabanggit ni Lily ang pangalan ng kaharap. Paano ka nakapasok dito? That's not important, Ezekiel. At nagkakamali ka ng akala. I don't own Lily. Ako lamang ang kanyang guardian. Bakit ka nandito? Ikaw ba ang tatapos sa hindi nagawa ni Lily? Papatayin mo ba ako? Tulad ng ibang bumili sa mga alaga mong hangyokos? Natawa si Miss Jackie. It seems masyado kang napaniwala ni Gio. Hindi kita sinisisi. I made sure na makukuhang impormasyon ni Gio sa mga hangyoko. Yan talagang makakapagtakot. Para magdalawang isip siya bago siya may gawin na hindi maganda kay Lily. Unfortunately, that didn't stop him. Bago humaba ang usapan natin, gusto kong malaman mo na nagpunta ako rito para magpasalamat sa'yo for taking care of Gio and for loving and making Lily happy kahit sandali lamang. Walang maisip na sabihin si Ezekiel. Hindi niya inaasahan ito. As a way of thanking you, sasabihin ko sa'yo ang totoong hangyoko. Hindi yung nalalaman ni Gio. Although, may katotohanan din iyon. Lalo na yung nangyari sa 4 na naging may-ari sa 4 na alaga kong babae. But my girls only do something just to protect themselves. Hindi naman siguro masamang ipagtanggol ang sarili, lalo na't nalalagay sila sa panganib, hindi ba? Anyway, my girls, they were really trained to love and please a man. Hindi lamang yun ang alam nilang gawin. Singit niya. Of course, nakita mo naman si Lily. She is very beautiful. Taglay niya ang lahat ng katangian na gugustuhin ng isang lalaki. Kaya rin niyang mag-adjust. Ganoon din ang 4 niyang kasama. But you see, Ezekiel, kung hanggang ganoon lamang ang karakter niya, paglalaruan lamang sila ng mga lalaki, paiiyakin. I just made it possible for them to fight back. And of course, to have the right information and training para matagpuan nila ang lalaking nababagay sa kanila. At isa sa paraan mo ay ibenta sila sa mga highest bidder. Sarkastikong dagdag ni Ezekiel. Napangiti ng gusto si Miss Jackie. Ang mga lalaking kinausap ko para magbid sa mga girls ko ay hindi basta-basta. They were attractive young men, rich and can stand on their own. Or mayroon silang mga binatang anak na ganoon din katulad na lamang ng father mo. Ang gusto ko lamang ay maibigay sa mga girls ko ang mga achievers, the cream of the crop. I'll choose for them. Pero in the end, sila pa rin ang nagpapasya kung gusto nga nila ang mga lalaking kumuha sa kanila o hindi. Marahil hindi ka pa rin mag-a-agree sa pamamaraan ko. Sasabihin mong mali iyon. Marahil iniisip mong ang pagtangi kong hangad kaya ako sila pinagbili ay para kumita. You are right about that. After all, I am only an ordinary businesswoman. 50% ng binayad sa kanila ay akin, and the other 50% ay sa kanila. Ngayon ay hindi na ako magtataka kung bakit ganoon si Lily. Nakuha niya sa iyo ang lahat ng baluktot mong paniniwala. Galit niyang sabi. But Ezekiel, the only one who loses here ay yung mga bad guys. Kung maganda ang naging pagtrato ng lalaking nagmamay-ari sa isang hangyoko,
Kung minahal niya ito ng totoo, the Hangyoko will also love him back and be his forever. Not to mention yung 50% ng binayad niya. Pero kung naging masama siya, abusado, the Hangyoko will teach him a lesson na hindi niya makakalimutan. You expect me to believe na mamahalin na lamang ng isang Hangyoko ang kanyang amo dahil naging mabait ito sa kanya? Of course not. That is fool. Lalo na sa mga Hangyoko ko. Very idealistic sila. In fact, hindi sila basta-basta nagmamahal. Kung naging mabait man ang amo nila, they would help them, protect them, respect them. Pero walang pag-ibig. It would only take one guy to make any of my Hangyokos fall in love at nagawa mong paibigin si Lily. Bago pa maintindihan ng gusto ni Ezekiel ang ibig tukuyin ng babae, ay lumabas na ito sa apartment. Sinundan niya ito, ngunit parang bula ito naglaho. Sa wakas ay nakakita rin si Lily ng magandang lugar kung saan maipipinta niya ng maayos ang Yosemite Falls. Mataas ang lugar na kinaroroonan niya at okay ang view. Kitang-kita niya ang lower at upper ng Yosemite Falls. Halos 1 taon na rin siyang nagpipinta ng landscapes. Ayon kay Miss Jackie, ay pwede na siyang magkaroon ng exhibit. At may kilala raw itong gallery owner. Pagkatapos siguro niyang maipinta mga sceneries dito sa Yosemite Park, baka sakaling gawin niya ang suggestion ni Miss Jackie. Inayos niya ang kanyang canvas. Pinili niya mga colors na gagamitin niya. Ngunit bago pa man siya makapagsimulang magpinta, ay napansin niya ang lalaking iyon sa may hindi kalayuan. Nakatingin sa kanya. Napakurap siya ng mata. Malakas ang naging kalabog ng kanyang dibdib. Kamukha ng lalaki si Ezekiel. Pero imposibleng si Ezekiel ang lalaki. Anong gagawin nito sa part na ito ng California? Tsak na sa Hollywood ang destination nito, hindi sa Yosemite. Lalo na sa parking nito. Imposibleng malaman ng lalaki na naririto siya. Maging si Miss Jackie ay hindi alam kung saan siya nagpupunta ngayon. Mabilis na naglalakad ang lalaki palapit sa kanya. Pakiramdam ni Lily ay nananaginip siya at ilang sandali pa ay magigising na siya. Ngunit habang nalalapit ang lalaki, ay nananatiling kamukha ito ni Ezekiel. Napako siya sa kinatatayuan. Hindi niya magawang alisin ang tingin sa papalapit na lalaki na ngayon ay tumatakbo na. Nang makalapit ito ng husto, ay mahigpit siya nitong niyakap. Madiing hinagkan sa mga labi. Matagal ang halik. Animo pinupunan ang maraming araw ng paghihiwalay nila. Nang matapos iyon, ay natagpuan niyang nakatitig sa mukha niya ang mga bughaw na mata ni Ezekiel. Hindi na siya maaaring magkamali pa. Si Ezekiel nga ang lalaki. Oh God, akala ko'y isa ka lamang ilusyon na pinaglalaroan ako ng mga mata ko. Bulalas ng lalaki. Anong ginagawa mo rito? Bigla ay nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Kumalas ang pagkakayakap nito sa braso niya. I'm on a vacation. Inalis nito ang tingin sa kanya. Kailangan ko kasing makalis ng New York para makalimutan ko ang mga alaala mo. Akala ko makakatakas ako sa iyo sa ganitong lugar. I never thought na mahilig ka sa nature. Napasulyap ito sa canvas. O marunong kang magpinta. Hindi pa rin kayang tanggapin ng lalaki ang totoong siya o kalimutan ang kanyang pagsisinungaling. Tumiim ang bagang niya. Dapat siguro humanap ka na lamang ng ibang lugar na pagbabakasyonan mo dahil hindi ako aalis dito hanggat hindi ko natatapos ang painting ko. And if you don't mind, gusto ko mapag-isa. Hinarap niya ang blank canvas. Kinuha niya ang isang brush. Nilagyan ito ng pinta. At sinimulan niyang gumuhit. Pero hindi siya makapag-concentrate. Nanatili pa rin sa likuran niya ang lalaki. Pwede ba? Umalis ka na? Mariin niyang sabi. Hindi ko kaya, Lily. Lumingon siya. Nakalarawan sa mukha nito ang labis na kalungkutan. Ang paghihirap ng loob. Nang paalisin kita, ayoko na talagang makita ka pa. I was angry at you at mahirap mang aminin. Natakot din ako na baka isang araw ay mamatay ako sa mga needles mo. I never planned to find you or run after you. Sabi ko, mas mabuti kung kalimutan na lamang kita. Pero habang naglalakad ako rito sa park, nakita kita. Natagpuan ko na lamang ang sarili ko na tumatakbo at hindi ko napigilan ang sarili ko na yakapin ka at hagkan. Huminga ito ng malalim. And I finally realized na wala na ang galit ko sa'yo. Hindi na rin ako natatakot na patayin mo ko. What I want now is to know you, ang makilala ka ng gusto. Nanatiling walang imik si Lily.
Ayaw niyang lingunin ng lalaki. Hindi yun ang gusto niyang marinig sa bibig nito. Lily. What? Iritado niyang sabi. Ang pagkikita nating ito ay coincidence lamang. Kung aalis ako ngayon, natitiyak kong hindi na tayo magkikita pa. So I'm not leaving without you. Bahala ka kung anong gusto mong gawin. Basta't huwag mo akong guluhin. Ipinagpatuloy niya ang pagpipinta. Sa sulok ng mga mata niya, ay nakita niyang naghanap ng mauupuan sa isang tabiang lalaki. Mukhang papanoorin na lamang siya maghapon. Napiko na siya ng gusto. Kinuha niya mga karayom niya. Napatanga si Ezekiel nang inihagis niya mga iyon sa direksyon nito. Hindi ito nakagalaw. Nanlaki ang mga mata na tinignan ng mga karayom na tumusok na sa paligid nito. Maya-maya ay kinapa ang sarili. Sira, wala akong pinatama sa'yo. Pero bakit? Gusto ko lamang ipaalam sa'yo na wala na akong admas. I'm defenseless at maaari mo nang gawin ang anumang gusto mo sa akin. Napalitan ng ngiti ang pagtataka ng lalaki. Mabilis itong nakarating sa kanyang tabi. Payakap na ito sa kanya nang umurong siya. On one condition, sabi niya. Kondisyon? Gusto kong malaman ang totoo, Ezekiel. Do you love me? Yes. Hindi ba't sinabi ko na yun sa'yo kanina? No. Sa haba ng dialogue mo, wala akong narinig doon na I love you. Protesta niya. Niyakap siya ng binata. Sorry. Akala ko kasi hindi ko na kailangang sabihin yon, since very obvious naman. Gusto ko pa ring marinig. Giit niya. Paulit-ulit na sinabi sa kanya ng binata. Ang kanina pa niya gustong marinig dito. Ang isa o dalawang beses ay okay na sa kanya. Ngunit mukhang naging sirang plaka na ang lalaki. I love you. I love you. I love you. I love you. Hinila niya palapit ang ulo nito at hinagkan. Natigil ang pagsasalita nito. Ngunit masayang-masaya na ang puso niya. Napakasarap siguro kung ang sinasabing true love na maaring madama ng isang tao ay walang hadlang at walang komplikasyon. Napakasarap nga siguro nun. At kung ganoon, masasabi nating dalawa kayo sa pinakamapalad na nilalang sa mundo. Dahil nakita't nakilala niyo ang tao na nagbibigay ng napakagandang kahulugan sa buhay niyo. Kung dito ka man napunta, ano ang maaaring sukatan mo sa pag-ibig? Wala na nga siguro. Ang sarap, ang saya. Hangal ka lang siguro kung nasa iyo na ang pinakaaasam ng napakarami at pinabayaan mo pa. At dito na po nagwawakas ang love story ni Lily at Ezekiel na sana ay may napulot kayong aral sa buhay at sa pag-ibig. Abangan po natin ang next story na tungkol naman sa buhay ni Missy, ang kapatid ni Miko at anak ni na Mike at Cassie. Thank you and God bless you all. Love, My Views TV.